Ngayong araw, pupuntahan natin ang isang resort na matatagpuan lang along Dahilayan Road sa Manolo Fortich, Bukidnon. May 4.3 star rating ito sa Google Reviews at alam nyo ba na na-feature na rin ito sa Bahay Jeep ni Antet, isang Filipino vlogger na nililibot ang buong bansa gamit lang ang kanilang jeep na ginawang bahay. Marami ang nagsasabing maganda raw talaga ang lugar. May mga positive comments, magagandang reels at mga aesthetic na mga litrato sa Facebook. Kaya tara, puntahan natin at sabay-sabay nating i-experience ang Mount Pine Spring Resort. So para makarating sa lugar, sumakay kami ng bus mula Agora Terminal papuntang Manolo Fortich Terminal. Sumakay ng habal-habal, nabasa sa ulan, at literal na dumating na putikan. Ay, tanawa dagi eh. Worth it naman since kung maganda ang resort sa video at photos. Nagulat ako na mas maganda siya at di hamak na mas malawak sa personal. Siya nga pala, 350 pesos per person ang pamasahe mula Manolo Fortich Terminal papunta sa mismong resort at tinatayang mahigit kalahating oras naman ang biyahe papunta dito. Pagdating namin, sinalubong kami ng isang staff ng resort at kinumpirma niya ang aming booking at siya na rin ang nag-guide sa amin papunta sa aming accommodation. Yes, ma'am. Kani atong water is gikan gini sa spring and then ang atong river is straight sa diha po sa pagkakan open pa siya. By 5 PM is close na mo ni siya ang gate dito. And pagka 6:30 AM tomorrow open na po din. Kana ang naadring outdoor din. Ang katong dito sa Picas si indoor CR. Pwede na CR. Puto din. Katong gawa is indoor CR. Puto. Dari din ka. Muna yung inyuha ka ng kasi po. Okay. And then magparang chickless na nito kadali siya. Sige. Pwede na mo masulad. Yes po. Asalitan? Nag-2 person. Muna yung CR din Kano siya? Yes. Ma'am, huwag naman kinahanglan dito lang dito sa may office. Pagkapong ituan dito. Yes, ma'am. But kung naman makita nga staff, pwede rin ninyo tawagon po. Thank you. Sige, ma'am, sir. So, tol mo na ilang kanang room na good for 2 nga naay CR and nadiri ang bed and gamay lang gud siya na kuan nga accommodation and ang nakanindot ani kay naa sila'y kaugalingon nga kanang outdoor kitchen. So, taon na to sa gawas. Muna ilang outdoor kitchen. So ngayon, try nating i-explore ang mga activities na pwede ninyong ma-enjoy sa lugar. Una naming pinuntahan itong man-made lake nila. Dito, pwede kayong mag-kayaking together with your family or together with your friends. At pwede rin kayong mag-try o mag-avail sa kanilang gazebo na nasa gilid lang mismo nitong man-made lake nila. Sila'y nice po dong view diri. So next naming pinuntahan ay ang kanilang pool area. Dito, medyo malawak ang kanilang pool at malinis din ang tubig.
Pagkatapos, may mga fish pan na rin sila rito na pwede kayong mamingwit ng tilapia. So next naming pinuntahan ay yung ilog na malapit lang din dito. Kumano siya? Oopsie! Balik na taas. So ngayon, yan lang muna kasi dito na part, nag-start na kami magluto ng hapunan. Siya nga pala, may grocery store din sila rito na pwede kayong bumili ng mga dilata, itlog, pansit canton, soft drinks o di kaya mga chichirya if nakalimutan nyong bumili o magdala. Pagdating ng gabi, especially if nakailaw na ang lugar, mas ma-appreciate mo yung overall na ganda. Tahimik, presko, at ang effect na dulot ng ilaw talagang instagrammable. Hindi mo na rin kailangan ng aircon kasi natural na malamig ang lugar. At kung trip mong mag-night swimming, dito, pwede rin yan. So maliban sa cabin, pwede rin kayong mag-camping rito. Kung gusto nyong malaman yung mga rate ng accommodation nila, pwede nyong puntahan mismo ang page nila o di kaya mag-message kayo directly for much updated rates. Tol, grabe katugnaw diri tol. 19 degrees Celsius tol. So niya, maligo ta sa ilang pool. So kinaumagahan, tsaka lang kami naligo sa kanilang pool. And the good thing here is, they open early, around 7 AM, open ang kanilang pool. Pwede kang makapag-swimming ng maaga, especially if dito ka nag-overnight. Mas maaga, mas konti ang tao, mas may enjoy mo ang pool. So pagkatapos magtampisaw, nag-prepare na kami ng aming agahan at doon na din kami bumili sa kanilang grocery store. Pagkatapos naming kumain, nagligpit na kami ng gamit at tinawagan yung habal-habal driver na naghatid sa amin kahapon. So advice ko, if nagko-commute kayo or nag-DIY travel kayo, kunin nyo na lang yung number ng naghatid sa inyo para siya na lang din yung kukuha sa inyo kinabukasan. Actually, mas maganda ang resort sa personal. Okay siya for family gatherings, birthdays, yung tipong kasama mo yung buong pamilya o di kaya mga barkada. Pwedeng maligo, mamimit ng isda, mag-kayaking at ang nakagandahan rito, ma-enjoy rin ito ng mga kids if may kasama kayong mga bata. Pero swak din siya for couples or individuals who just want a little escape from the city. Malinis ang accommodation, malinis ang pool at may mabibilhan ka sa loob na grocery which is a big plus at mababait din ang kanilang mga staff. Sa totoo lang, simple lang naman ang hinahanap ng mga tao sa ganitong lugar. Yung makapagpahinga mula sa masalimuot na syudad, yung maramdaman ang payapa at yung simpleng makapag-enjoy kasama ang pamilya o di kaya barkada. At kapag ito'y naibigay, babalik at babalik sila hindi dahil sa sobrang unique ng lugar,
kundi dahil sa simpleng baong magagandang alaala kasama ang kanilang minamahal. Dahil minsan, ang pinaka-importanting bagay ay yung simple pero totoo. Kaya 5 stars for this resort.